Hindi ako naniniwala sa mga multo. Kahit nakaliwat kanan ng mga kwento tungkol sa lumang banyo sa likod ng gusali namin, iniisip ko na puro kalokohan lang yun. Palagi kong sinasabi sa mga kaklase ko, wala namang multo. Takot lang kayo sa sariling anino nyo. Pero minsan, nakakainis ding laging tuksuhin bilang matapang kuno. Kaya isang gabi nagpasya akong patunayan na wala ngang katotohanan ng mga kwento. Hindi ko alam na ang desisyon kong iyon ang magpapabago sa paniniwala ko habang buhay. Inabot ako ng gabi sa eskwelahan dahil sa isang project. Naiwan ako sa silid-aralan habang nagsiuwian na ang lahat ng kaklase ko. Tahimik na ang buong campus at ako na lang ang tao roon. Maya-maya, naramdaman kong kailangan kong mag-CR. Agad akong pumunta sa malapit na banyo, pero sarado na ito. Napilitan akong magtungo sa lumang banyo sa likod ng gusali, ang kinatatakutan ng lahat. Napangiti ako habang papunta roon. Bakit ba takot na takot sila dito? CR lang naman, sabi ko sa sarili ko. Pagdating ko sa pinto, agad akong nakaramdam ng kakaibang lamig. Para bang may malamig na hangin na bumalot sa akin. Hindi ko na lang pinansin at binuksan ang pinto. Sa loob, naamoy ko agad ang luma. Ang pinaghalong amoy ng nabubulok na kahoy at basa. Basa rin ang sahig at bukas lahat ng gripo. Ang tamad ng janitor, sabi ko ng pabiro, habang sinasara ang mga gripo. Pero nang isara ko ang huling gripo, may narinig akong mahina, parang hikbi. May tao ba dyan? Tanong ko, pero walang sumagot. Nagpatuloy ako sa isa sa mga cubicle pero habang nasa loob, naririnig ko ang mahihinang yabag. Una, mabagal. Sunod, tila pabilis ng pabilis. Nanlamig ang buong katawan ko. Sinubukan kong magsalita. Hoy, kung sino ka man, tigilan mo na ako. Ngunit walang sagot. Nang lumabas ako, biglang tumigil ang lahat ng tunog. Tahimik na tahimik. Pero nang tumingin ako sa salamin, nanlaki ang mga mata ko. May bata. Nakatayo siya sa likuran ko. Maputla ang muka, duguan ng puting damit, at mahaba ang buhok na parang hindi nasuklay kailanman. Hindi siya gumagalaw, nakatitig lang siya sa akin pero bigla siyang umusog. Unti-unti palapit. Tulungan mo ako, sabi niya. Malamig ang boses, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Napaatras ako, nanginginig ang buong katawan ko. Pilit kong pinakakalma ang sarili ko, pero hindi ko maigalaw ang mga paa ko. At doon, naramdaman ko ang malamig niyang mga daliri sa binti ko. Halos mapasigaw ako habang gumagapang siya, papalapit sa akin. Hindi ko alam kung paano, pero nagawa kong tumayo. Tumakbo ako, palabas ng banyo, nang hindi lumilingon. Hindi ko na iniintindi kung may humahabol ba sa akin. Basta't gusto ko lang makalayo. Kinabukasan, ikinuwento ko ang nangyari sa aming guro. Akala ko, tatawanan niya ako. Pero nang marinig niya ang kwento ko, bigla siyang tumahimik. May bata ka bang nakita? Tanong niya. Tumango ako. Sinabi niya sa akin ang matagal ng kwento tungkol sa batang iyon. Isa raw siyang estudyante sa eskwelahan na ito pero nagpakamatay matapos siyang abusuhin ng janitor. Natakot ang pamilya ng bata na magsampa ng kaso. Kaya hindi nabigyan ng hustisya ang nangyari. Simula noon, nanatili raw ang kaluluwa ng bata sa banyo. Naghihintay ng taong tutulong sa kanya. Hindi ko makalimutan ang nakita ko. Bumalik ako sa banyo makalipas ang ilang linggo. Dala ang kwento ng guro ko. Sa pagkakataong ito, naramdaman kong mas magaan na ang hangin. Tahimik. Wala na ang kakaibang lamig na naramdaman ko noon. Habang palabas ako, tila may narinig akong mahina, mapayapang tinig. Salamat. Simula noon, parang natigil na ang kwento tungkol sa banyo. Pero sabi ng iba, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, maririnig mo pa rin ang mahihinang hikbi. At kung tumingin ka sa salamin ng masyadong matagal, baka makita mo siya nakatayo sa likuran mo.